Amanda's POV. Amanda, take a rest. Mukhang okay na, tapos na kayo. Ani Luther sa akin. Naka-check-in na rin naman ako at ang ibang mga guest ay nasa kani-kanilang mga hotel rooms na. I'm okay, Luther. Titingnan ko pa kung may nakalagpas sa mga mata ko na kailangan ayusin. Nang maramdaman ko na siniko ako ni Riza, ay napalingon ako sa kanya. Isa ito sa mga employees ko. Ma'am, ang gwapo. Siya ba yung fiancé mo? Tanong nito. Hindi ako nagsalita at napangiti lang ako. Luther looked around the venue. Mukhang tinitingnan nito kung ano pa ang kulang. Maayos na rin naman ang decoration sa may pool area. Luther! Napalingon kami nang marinig ang boses na yon. Nakita ko ang isang lalaki at babae. Napako ang mga mata ko sa babae dahil sa ganda nito. Hey Hector, the cakes are here, also the cupcakes. Saan ba ilalagay? Tanong na lalaki kay Luther. Oh, is she your fiancé? Baling nito sa akin. She is, but basta mahirap ipaliwanag. She's Amanda Castellanos. Pagpapakilala ni Luther sa akin. Amanda, he is our cousin, Hector Lozreal. Magkapatid ang aming ina. Humakbang ako at nakipagkamay sa lalaking ipinakilala ni Luther. Gaganda ng mga lahi nila ha. Ang gwapo rin ng isang to. Pamilyar ang apelido sa akin. Hello? Ngumiti ako. Nilingon naman ito ang babaeng kasama at muling tiningnan si Luther. This is my girlfriend, Lavender. She was the one who baked the cake and the cupcakes. Really? Parang iba yung pinakilala mo last time, Hector ah. Pagbibiro ni Luther. Shut up, baka maniwala. Nang magkatinginan kami ng girlfriend ng pinsan ni Luther, ay nginitian ako nito. She's so pretty. Para naman itong manika. Hello, I am Lavender. Sabi nito at inilahad ang kamay sa akin. Kaagad ko naman yung kinuha at nakipagkamay. So, you bake cakes? Oo, yun ang work ko. Ikaw? Itinuro ko ang mga bulaklak sa malapit. Florist naman ako. Isa ako sa nag-aayos ng mga bulaklak sa venue na to. Talaga? Namanghanga ako. Ang ganda. Doon pa lang papasok ay nakuha ng atensyon ko dahil sa mga bulaklak. Ang galing mo naman! Nagkwentuhan pa kami ng ilang sandali hanggang sa ayain na ito ng boyfriend dito upang pumunta sa hotel at magpahinga. I was left there and Luther looking at the venue. Sinisigurado na maayos ng lahat. Nang pumatak ang alas 5 ay dumating na ang mga pagkain. Kanina pa kami abala ni Luther at nakamasid. Ang lahat naman ay maayos na. Finally, everything is ready. Anito bago na upo. Nakontak mo na ba si Tito Royce? Nilingon niya ako at mukhang yun ang nakalimutan nito sa lahat. I forgot, pero kanina mga 3 PM ay nakausap ko naman si Dad at sinabihang hinahanap ako ni Mama. Ang usapan kasi ay may dinner kaming pamilya. Sir Luther, naitatanong lang po kami. Muling tumayo si Luther na may tumawag dito. Sakto naman na nakalayo na ito nang biglang tumunog ang cellphone nito. Nang tingnan ko ay si Tito Royce ang tumatawag. Muli akong tumingin kay Luther. Lalapitan ko sana ito, kaso lumabas bigla ng venue. Wala na akong nagawa kaya sinagot ko ang tawag. Hello po, Tito Royce. Lumabas lang po sandali si Luther. Amanda. Natigilan ako nang hindi boses ni Tito Royce ang narinig ko sa kabilang linya. Muli kong tiningnan ng caller. Pangalan naman ni Tito Royce ang nakalagay. Pero bakit? Boses ni Romano ang naririnig ko. Muli kong ibinalik sa aking tenga ang cellphone. Hello? Amanda, bakit nasa yung cellphone ni Luther? Nasaan ka? At nasan siya? I heard danger in his voice while asking me. Ako ang dapat magtanong. Bakit itong may gamit ng numero ng daddy niya? Amanda, why are you? Pinutol ko na ang tawag. Nang makita ko si Luther na pabalik na, ay sinalubong ko ito at ibinigay ko ang cellphone niya. Tito Royce called, pero si Romano naman na nagsalita. Ani ako rito na may halong inis sa aking boses. Nagsalubong ang mga kilay ni Luther at kaagad nagdial. Dapat ay hinintay ko na lang talaga siya. Malay ko ba kasing si Romano pala yon? Hello? Romano, bakit ka naglarap? Can you talk slowly? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Kaagad akong napatingin ako kay Luther. Yes, of course. She's with me. Sa room? No, of course not. Bakit ba gamit mo ang number ni Dad? Nasaan siya? At nasaan na kayo? Sumenyas ako kay Luther na aalis na ako. Tumango naman ito,
kaya't lumabas na ako sa venue. Tinungo ko ang hotel na naroon lang din naman. I went to my room and lay down on the bed. I still have 2 hours to prepare myself for the party. Pero hinihila naman ako ng antok. I get up and open my bag at inilabas ko ang aking mga pang-ayos. Nakahanger na rin ang susuotin ko mamaya. It was a gold satin fitted dress. Mabilis ang oras kaya't nang makapagpahinga ako ng 10 minuto, ay tinungo ko na ang bathroom at naligo. I prepared myself. I was just wearing my bathrobe while drying my hair. Nang sulyapan ko ang oras, ay nakita ko ang mag-aalas 6 na ng gabi. Napakabilis talagang lumipas ng oras. Maya-maya ay kinuha ko ang cellphone ko nang tumunog iyon at nakita ko si Tess na tumatawag. OMG, munti ko nang makalimutan ang kaibigan ko. Hello Amanda, nandito na ako sa place. I talked to the personals and they told me naman your room number. Tinotoo talaga nito ang pagpunta. Kailangan ko tong bantayan at baka kung ano nang gawin nito. Kilala ko tong si Tess. Kapag sinabi niya, ay ginagawa niya talaga. Sige, just knock on my door. Nag-aayos kasi ako. Pagkasabi ko noon ay ibinaba ko na ang tawag. 1 minuto lang ata ang nakalipas nang makarinig na ako ng katok. Ang bilis naman, nasa 3rd floor tong room ko ah. Tanong ko habang naglalakad palapit sa pinto. Are you going to stay here tonight? Who's going to stay here tonight? My jaw dropped when I saw Romano in front of me. I am asking you, Amanda, who's going to stay here tonight? Hindi ko nasagot ang tanong ni Romano nang biglang mag-ring ang cellphone na hawak ko. Nakita ko ang pangalan ni Tess. Hello? Nandito na ako sa 3rd floor, Amanda. Malapit na ako. Naku, tiyak nandito si Romano mamaya. Kapag nakita ko talagang lalaking yon, ay mata lang niyang walang kalmot. Bigla akong napatingin kay Romano nang marinig ko ang sinabi ni Tess. Sandali lang, Tess. Sabi ko at pinutol ko ang tawag. Hinila ko sa kamay si Romano at mabilis na isinarado ang pinto. Amanda. Tumingkayad ako at tinakpan ang bibig ni Romano na magsalita ito. Keep quiet. Naghanap ako ng maaaring taguan ito habang hindi pa dumarating si Tess. Pero wala akong makita. Maliit ang closet at hindi ito kasya doon. Maya-maya ay nakarinig na ako ng katok sa pinto. Saan ko itatago si Romano? Amanda! I am here na! Dinig na dinig ko siya. Sabay pa kaming napatingin ni Romano doon. Habang takip-takip ko ang bibig nito. Saan kita itatago? Bulong ko. Napatingin ako sa bathroom at mabilis na hinila si Romano at ipinasok sa loob noon. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dyan. Naiintindihan mo? He was looking at me. Hindi nagsalita, pero tumango naman. Isinarado ko ang pinto ng bathroom at pagkatapos ay binalikan ko si Tess. Huminga muna ako ng malalim at pinagbuksan nito ng pinto. Ang tagal mo naman, Amanda! Anito at dumiretso ng upo sa kama. Iginala nito ang mga mata sa loob ng room ko. Nasa banyo kasi ako. Saan ang room mo? Tanong ko kay Tess. Diyan sa 2nd floor. Tinanong ko nga kung pwede na dito na lang. Pero ang sabi sa baba ay bawal daw ang 2 tao sa isang room. Unless mag-asawa daw or magkasintahan. Tess, why don't you go to your room now and change? 1 oras na lang bago ang party. Sandali naman. 5 minutes, ikaw naman. Parang hindi ka masaya na nandito ako. Pinuntahan na nga kita eh. Napaka-supportive na kaibigan ako. Talagang nag-alala ako sa'yo. Naku, kapag nakita ko talaga yung si Romano, sinasabi ko lang sa'yo, Amanda. Kaagad nanlaki ang mga mata ko at sigurado akong naririnig ni Romano ang pinag-uusapan namin. Tess, ang lakas ng boses mo. Baka may makarinig sa'yo. At sino naman? Tayo lang naman na nandito. Saka kahit may makarinig na iba ay wala akong pakialam. Nakakainis ang lalaking yon. Anong akala niya sa'yo? Pagkatapos ng masaktan ng sobra-sobra ay mababalikan na lang niya kaagad? Aba Amanda, mag-isip-isip ka ha. Nakita ko kung paano ka nasaktan at umiyak ng bongga. Ninervyos kaming lahat na maaksidente ka. At sino bang may kasalanan ng lahat na nangyayaring yun sa'yo? Si Romano, di ba? Ang bato ng puso niya na patawarin ka tapos may ipapalit na kaagad sa'yo? Huwag kang mag-alala. Marami akong kilala na mabubuting lalaki, Amanda. Ipapakilala kita sa kanila. Hindi ko na alam kung paano ko patatahimikin si Tess. Napapatingin rin ako sa pinto ng bathroom dahil baka biglang bumukas yon at lumabas si Romano. Nakakainis talaga, Amanda. Tapos ngayon ay magpaparamdam sa'yo na akala mo mahal na mahal ka pa rin pero hindi naman. Tess, kumalma ka nga.
Paano ko kakalma? Because of that one mistake, you were treated like a trash. Nasasaktan rin ako para sa iyo, Amanda. I heard how you tried to get that man's forgiveness. Nasaktan ka hindi lang emotionally, kung hindi physically. Tumayo si Tess and she's seriously looking at me. Hinawakan ito ang mga kamay ko. Alam kong kinakalimutan mo na si Romano at sigurado akong mahirap. Pero magagawa mo. There's a lot of better men than him, Amanda. Makakakita ka pa. Yung maiintindihan ka at mas mananaig ang pagmamahal kesa sa galit. O siya, punta na ako sa room ko. Babalikan kita rito ha. Sabay tayong pumunta sa venue. Tumango na lang ako kay Tess at naglakad na ito palabas ng aking silid. Nang sumara ang pinto, ay ilang minuto lang at bumukas naman ang bathroom ko. At naramdaman ko na naglakad palapit sa akin si Romano. Hindi ko ito tinitingnan. Huminga ako ng malalim para sabihin lamang ang isang salita. Labas! Amanda, narinig mo lahat ng sinabi ng best friend ko? I am moving on, Romano. Kinakalimutan na kita. Mahirap, pero alam kong makakaya ko. Ayoko na. Bakit ngayon nandito ka pa? Bakit lumalapit ka pa? Tinitigan ko ito ng diretso sa mga mata nito. Nang humakbang ito palapit sa akin, ay napaatras naman ako. Ayoko na maging malapit sa kanya. Stop! Last night I was so drunk. Kung hindi ako nalasing ng sobra, ay hindi yun mangyayari. Nakita ko ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Romano, pero napalitan rin kaagad iyon ng kaseryosohan. Lumapit ito sa akin at hinapit ako sa bewang. Ano ba? Bitawan mo ko! Cut your engagement with Luther. Don't marry him. Ang mga kamay ko na tumutulak rito ay napatigil sa balikat nito. Gusto nitong tumalikod ako sa engagement. Tapos ito ay palaging kasama si Clarice. Anong gusto niya? Dalawa kami? Amanda, mabilis ko itong sinampal. Bumaling ang mukha ni Romano sa sobrang lakas nun. Sinubukan ko na kausapin ka at hiningi ko ang patawad mo. Nagkamali ako, Romano. Pero sobra naman. Sobra yung galit mo. Hindi ba kapatapatawad yung ginawa ko? Tapos na magpa siya akong huminto dahil nasasaktan na ako ng sobra. At narealize ko na tama na ito. Ikaw naman ang ginugulo ako? Are you doing all of this because of my dad? Kaagad inilayo ni Romano ang mga mata nito sa akin. Yun pa lang ay sagot na. Nalaglag ang mga luha na kanino ko pa pinipigilan. Pinalis ko ang mga yon at malakas ko itong itinulak. I hate you. I will forget you. Everything about you. Tama si Tess. May makakatagpo pa ako ng ibang lalaki na makikita ang halaga ko. Hindi katulad mo na mas... Tinawid ni Romano ang distansya namin at madiin niya akong hinagkan sa labi. Sinusubukan ko siyang itulak pero mahigpit niya akong hinapit sa bewang at ang isang kamay nito ay nakahawak sa aking batok. Galit ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Nang lumayo ang labi ni Romano ay nagsalita ito. You can forget me. You love me. Mahal na mahal mo ko at hindi mo ko makakalimutan. Madiin itong sabi sa akin. No, kaya ko. Kaya kitang kalimutan. Sigaw ko sa kanya. Tama ako. He was doing all of this because of my dad. You are mine, Amanda. Sa akin lang. Hindi ka mapupunta sa ibang lalaki. Hindi ako sa'yo, Romano. Hindi na ako magiging sa'yo. I hate you. Ang labi ko na sinasabi kung gaano ko kamahal si Romano noon ay iba na ang isinisigaw ngayon. Niyakap niya ako ng mahigpit at narinig ko ang mahihinang pagmumura nito. Let me go. I hate you so much, Romano. Let go of me. I hate you. I love you. Natigilan ako nang marinig ko ang sinabi nito. Naramdaman ko ang mukha nito sa aking balikat. He was giving me small kisses. I love you. Pag-ulit nito at ngayon naman ay idinikit nito ang kanyang labi sa tenga ko. I love you, Amanda. Nang humiwalay ako ng yakap kay Romano, ay sakto naman ang pagbukas ng pinto ng silid ko. Kaagad kaming napatingin doon ni Romano at nakita ko si Luther. Bumaba ang tingin ko sa susi na hawak nito. I gave him a spare key of my room. Pero nang makita ko kung sino ang kasama nito, ay napalayo ako kay Romano. Amanda? Pinaglalaroan niya ba ako? Rome? Napaismid ako nang marinig ko ang boses ni Clarice. Mahal niya ako? Pero bakit palagi nitong kasama si Clarice? Bakit palaging nandito ang babaeng ito? Out! Amanda,
She's here because her family was invited. Hindi ka aalis? Sa itsura ni Romano ay mukhang wala itong balak na umalis. I will not leave until we talk about everything. I don't care about what your dad will going to say. Let's talk, please. Tumingin ako kay Luther at kinuha ko ang mga gamit ko sa loob ng silid at naglakad ako palapit sa binata. Kung hindi ka aalis, ay ako ang aalis. Maiwan ka dito mag-isa. Lumabas na ako ng silid ko. Tinawag ko si Luther na kaagad naman na sumunod. Luther's room was on the 3rd floor also. Tinungo namin ang kanyang silid at nang makapasok kami ay ibinaba ko ang aking mga gamit. Pagod akong naupo sa sofa na naroon. Ano bang nangyari? Papunta ako sa silid mo pero nagkasalubong kami ni Clarice dahil hinahanap niya si Romano. Nang marinig namin ang ingay sa tapat ng pinto mo ay naalarma ako kaya't binuksan ko kaagad. Nag-aaway ba kayo? At anong ginagawa ni Romano sa loob ng silid mo? Dahan-dahan akong napatingin kay Luther. He went to my room. Pinatuloy ko dahil nga bigla itong dumating at makikita siya ni Tess. Itinago ko siya sa banyo ko hanggang sa makaalis ang kaibigan ko. Binanggit ni Romano yung nangyari kagabi at sinabi ko na sobrang lasing ako kaya ako gumanti. Nais rin niya na tumalikod ako sa engagement natin. I am torn between kung gusto niyang iligtas ang relasyon nila ng daddy ko para sa kapakanan ng kumpanya nito o dahil mahal niya ako. Umiling si Luther. Romano is not that kind of person, Amanda. Hindi ko sinasabi to dahil kakampi ko siya. Naisip ko rin na baka gusto lang ni Romano na iligtas ang magandang relasyon nila ni Tito Eduardo. Pero naalala ko kung paano ito umatras sa engagement ninyo. Kung paano sinabi ni Romano sa daddy mo na hindi ito takot mawala ang lahat sa kanya. At ang ikinatatakot lang nito ay ang mawala sa kanya, si Mandy. Then why is he like this? Hindi ko rin alam, Amanda. Naiinis rin ako dahil hindi ko maintindihan ang mga inaakto ni Romano. Pero mukhang handa na niyang ipaliwanag sa iyong lahat. Nasa iyo na ngayon kung gusto mo siyang kausapin at pakinggan. But he's with Clarice again. They are always together. Hindi ka ba nagtataka doon, Luther? The last time I went to his house, he let Clarice take care of him. They were alone. I was so jealous and right now, I am still jealous. Why? Why do I need to feel this kind of pain, Luther? Kaagad akong nilapitan ni Luther at niyakap. Stop crying, Amanda. The party will start soon. Pupugtupay ang mga mata mo. Kinuha na ni Luther ang lahat ng mga gamit ko sa aking unang silid dahil ayoko nang bumalik pa doon. Dahil nga nasa silid na niya ako, ay bumaba ito upang kumuha pa ng isang room na katabi lang ng sa akin. Doon ito lumipat. Mabilis lumipas ang oras at sumapit na ang 7:00 ng gabi ay sabay kaming bumaba ni Luther at pumunta sa venue. Tinawagan ko si Tess ngunit hindi ito sumasagot. Mukhang natutulog pa ito. Good evening, Mr. Faustino. Luther went to greet the visitors. Naiwan akong mag-isa sa gilid. Marami-rami na ang mga tao at wala pa rin si Tito Royce at Tita Cynthia. Amanda! Bati sa akin ni Mami. Kaagad akong lumapit rito at humagkan sa pisngi nito, pati na rin kay Daddy. The place was so great. You did a great job, anak. Ang ganda ng mga bulaklak, pati ang ayos. Thank you, Mommy. Nang tumingin ako kay Daddy, ay parang may hinahanap ito. Dad, I remembered what happened earlier. Hindi mo naman pinapahirapan si Romano sa kumpanya niya, hindi ba? Narinig ko ang pagbuntong hininga ng aking ama. Did he talk to you? I know that you still love him, anak. Nakikita ko sa mga mata mo ang pagmamahal mo kay Romano. Nakikita ko rin ang sakit at yun ang hindi ko kayang tiisin. Nag-iisa kitang anak na babae, Amanda. Sinabi ba niya sa'yo na kinausap ko siya na huwag kang lalapitan at kakausapin hanggat hindi ka tumatalikod sa engagement ninyo ni Luther? I'm really sorry, anak. Doon ako nagulat. Po? Daddy, ano pong sinabi mo? Hindi na nakapagsalita ang aking ama dahil nag-signal na ang MC na naroon na sina Tito Royce at Tita Cynthia. Luther called me. At kahit gusto ko pa na makausap si Daddy, ay hindi ko na magawa pa. Nakangiti si Luther na pumapalakpak habang nakatingin sa papasok nitong mga magulang. Tita Cynthia was crying while looking at the people, singing happy birthday to her. Amanda! Napaangat ang tingin ko nang tawagin ako ni Tita Cynthia. Nakangiti ito habang palapit sa akin. Kasama nito si Taki na naglalakad. Mommy! Mommy! Anang bata at humawak sa aking kamay.
Thank you, Iha. Luther told me that you're part of the surprise. Talagang sobrang saya ko. I didn't expect this. Also, the flowers are all so good. Napakaganda, lalo na ang ayos. Happy birthday po, Tita Cynthia. I'm happy that you like all the flowers. Mommy, up! Bumaba ang tingin ko kay Taki na nagpapabuhat ito at hindi na ako nagdalawang isip pa at binuhat na siya. He really likes you, Amanda. Hindi na talaga tinigilan ang pagtawag sa iyo ng mommy. Ngumiti ako ng tipid kay Tita Cynthia at ganoon rin kay Tito Royce habang nakatingin sila sa akin. Si Luther naman na nasa aking tabi ay napatingin sa entrance ng venue. Sinundan ko ang tinitingnan nito. Nakita ko si Romano at si Clarice. Amanda, I'm okay. Sabi ko kaagad sa kanya at ngumiti. The two walks towards us. Nang makalapit, ay humagkan sa pisngi si Clarice sa mga magulang nila Luther. Happy birthday po, tita. Nang makita ako ni Romano ay ito na ang nag-alis ng kamay ni Clarice na nakahawak sa braso nito. Dumistansya rin ito sa babae. I'm happy to see you here also, Clarice. Nakita ko rin ang mga magulang mo. Thank you for coming. Masayang sabi ni Tita Cynthia. Imbis na sumagot ay napatingin pa sa akin si Clarice habang hawak ko si Taki. Her upper lips rose. Mapapalampas ko po ba itong kaarawan ninyo? Hindi na ako nakinig pa sa usapan ng dalawa at nagpaalam kami ni Luther habang buhat-buhat ko pa rin si Taki. Some of the visitors were looking at us. Naririnig ko ang papuri nila. Ang ilang hindi nakakakilala sa akin ay inakala na asawa ko si Luther. They even greeted us. Nakatulog na si Taki. Ani Luther sa akin. Narito kami ngayon sa gawing gitna at nakaupo. Let me take him. Dadalhin ko na sa room nila mama. Tumangulang ako at dahan-dahan kong ipinasa sa kanya si Taki upang hindi ito magising. Sinabi ba sa'yo ng mami mo? We are going to Subic tomorrow. Yacht trip. Sa akin ka sasabay. Mabuti pala at talagang ipinadala ko muna sa pet house ni Tess sa mga anak ko. Oh my gosh! Si Tess! Why? Ay, yung kaibigan ko, si Tess! Sabi ko at kinuha ang aking cellphone. Nawala sa isip ko. I-denial ko ang numero nito at ilang ring lang ay may sumagot na. Hello Tess, nasan ka? Amanda, nasa room pa rin. Aalis na ba tayo? Ay kabayo, mag-aalas 10 na. Babalik na rin ako sa room ko mamaya. Tess, patapos na rin siguro tong party. Oh my, I'm sorry Amanda. Napagod kasi ako at wala pa akong tulog simula kahapon. I'm really sorry. Sige, call me ha? Okay Tess, continue your sleep. Wait for me here, okay? Iaakit ko lang si Taki sa room. Tumango na lang ako kay Luther. Nang makaalis ito ay tumayo ako at iginala ang aking mga mata. Nais kong makausap si Daddy pero may mga kausap pa itong businessman kaya tinungo ko na lang ang pool area. Dim light lang sa part na ito pero maganda naman ang view dahil nakikita na ang dagat. Why are you here alone, Miss Castellanos? Kaagad ako napalingon sa nagsalita. Gusto kong mapangisi na makita ko si Clarice. Naglakad ito at lumapit sa akin. I just wanted some fresh air. Hindi ko rin maintindihan ang usapan nila sa loob. Tumango ito at ngumiti. Alam ko na narito ito dahil may gusto itong ipag-usapan. Kanina sa loob pa lang ay tinitingnan na niya ako. Luther noticed it. Sinabi ko ang baka nagkakamali lang siya. Pero 2 beses na nagkatinginan kami ni Clarice at nginitian niya ako. Iba ang dating ng ngiting yon. Sigurado ako na dahil yun sa nangyari kanina. The woman likes Romano so much. Pero alam rin naman ni Clarice kung gaano ko kamahal si Romano. She was there in his house when I removed the ring at narinig rin ito ang mga salita na binitawan ko. So, you are Mandy? That maid? Yes. Tipid kong sagot. Kung ganon, ay ikaw palang babaeng inalok ng kasal ni Rome. The maid that he told me that he loved so much. Noong una hindi ako naniniwala dahil papaanong sa isang maid, magkakagusto ang lalaking matagal ko nang hinahangaan. Hanggang sa makita kita ng araw na yon. Nice play Amanda. Iba na palang nilalaro ng ibang mayayaman ngayon. Ito pala ang nais itong pag-usapan namin. Thank you Clarice. Sinabi rin ba ni Romano sa iyo kung gaano niya ako kamahal? Nakita ko ang pagdaan ng inis sa mukha nito. Well, yes. He said that he loves Mandy so much. I took a step forward and crossed my arms.
Mandy or Amanda, ako pa rin yon. At bakit ka ba nababahala sa presensya ko, Clarice? Kasama mo si Romano na dumating. Ikaw ang nasa tabi niya. Pero bakit ang mga mata mo ay hindi ata mapakali? Is it because nasa paligid lang ako? Natatakot ka ba na baka mawala na naman sa paningin mo si Romano at makita na lang na nasa tabi ko na pala? Bantayan mo ng maigi ha? My eyes went to her hands. Nakakuyoma mga yon. Sige Clarice, mainis ka. Lalo na kung alam mo mahal pa rin ako ni Romano. Ang galit na pinipigilan ni Clarice ay lumabas na. Nagigilty lang si Romano dahil sa nangyari sa iyo nung araw na umalis ka sa bahay niya. Ipinakita ni Luther ang mga larawan na maaksidente ka. Sigurado ko na sinadya mo yon para mapansin ka ni Romano. Napaawang ang bibig ko at natawa ko sa sinabi nito. Clarice, hindi ako desperada sa atensyon para ipahamak ang sarili ko para lang mapansin ni Romano. I made a mistake at pinagsisihan ko yon. Hiningi ko ang kapatawaran niya. Alam ko kung kailan dapat tumigil kapag nakita kong ayaw na. Humakbang ako palapit sa babae na ikinaatras nito. Ikaw? What? Ilang beses na ba sa'yo sinabi ni Romano na hindi magiging kayo? Ilang beses na ba sinabi sa'yo na may mahal siyang iba? Pero pilit mo pa rin ipinagsisiksikan ang sarili mo. Alam mo noon na mahal ni Romano si Mandy. But you are making ways for Romano to like you. Ginamit mo pa ang daddy mo. Pero may nangyari ba? Walang sa'yo, Clarice. Baka nananaginip ka. How dare you? Nang umangat ang kamay nito upang sampalin ako, ay hinawakan ko yon. You can hate me all you want, pero hinding-hindi magiging sa'yo si Romano.